Hi friends, kumusta po kayo? Alam niyo po, nauuso ngayon yung mga intensity training, high intensity exercises, at yung mga talagang mga intense na mga activities para immediately maka-lose ng weight, maka-lose ng fats, o di kaya naman ay mga intense na mga investment upang immediately magkaroon ng malalaking mga pera yung mga tao. Pero alam niyo po ba, I would suggest, sang-ayon sa banal na kasulatan, na ang ating spiritual disciplines, ang ating spiritual practices, is not about intensity, but consistency. Alam niyo po, sang-ayon sa aklat ng Luke chapter 11, verses 5 onwards, ay nagsabi ng kwento ang ating Panginoong Jesucristo tungkol sa isang kaibigan na mayroong dumating din na kaibigan niya galing sa malayong lugar. Ginabi sila for whatever reason at nung dumating ay hating gabi na, kaya lang wala naman siyang na-prepare. Marahil ay hindi din siya nasabihan na darating yung kanyang kaibigan at biglan lang kumatok sa kanya ng hating gabi, wala naman siyang maipakain. So ang ginawa niya ay kumatok siya doon sa kanyang kapitbahay na marahil ay iniisip niya, uy, meron silang extra, meron silang pagkain, meron silang tinapay. Ang sabi ng banal na kasulatan ay ganito, sa verse 8, I say to you, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet because of his persistence, he will rise and give him as many as he needs. Bagaman daw marahil hindi babangon yung kapitbahay na yon dahil kapitbahay yung kumakatok. O kaya naman ay dahil kaibigan niya yung kumakatok. Siya ay babangon dahilan sa kanyang perseverance. Dahil dun sa persistence ng kanyang kapitbahay sa kanyang pagkatok. Ang kaparehas halos na ideya ay masusumpungan sa Luke chapter 18 verse 1. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and do not lose heart. Tungkol naman ito sa isang widow na humihingi ng justice dun sa isang judge na very strict and unfair na judge at balik-balik siya. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, dahil sa kababalik-balik nitong widow na ito, nag-decide din yung judge na ibigay sa kanya ang hinihingi niya na justice. Again, both stories, Luke 11 at saka sa Luke 18, tells us not about the intensity, but about the consistency. Pag mag-exercise kayo, kahit mag-exercise kayo maghapon, wala kayo immediately makikita na result. Kung kayo ay magda-diet din, kahit mag-diet kayo maghapon, immediately wala kayong makikita agad na result. Sa unang araw, pangalawang araw, unang linggo, wala kayo immediately makikita na result. Kahit na gaano ka-intense ang inyong ginagawa. Because ang importante ay hindi yung intensity, but yung consistency. Alam ko po na halos nagsisimula pa rin tayo ng ating bagong taon. At sa una, hype na hype ang marami sa kanilang pagda-diet, balik-alindog program sa kanilang mga exercises. But again, hindi po tungkol sa intensity, kundi sa consistency. Sana pagdating ng March, April, May, June, hanggang November, hanggang December, consistent pa rin ang ating good practice, consistent pa rin ang ating spiritual practices. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ang ating prayer life, ang ating spirituality, kailangan ng consistency. At kapag consistent tayo, balang araw, makikita natin, nag-grow na pala tayo. Lumago na pala tayo, mas naging patient tayo, mas naging loving tayo, mas naging prayerful tayo, mas naging trustful tayo sa ating Panginoong Diyos sapagkat consistently pinapractice natin ito araw-araw. Alam niyo po, sa mundo natin na very inconsistent na at maraming mga changes, importante pa rin ang ating spiritual consistency because even now, we can live God's Word in this world.